Mga kababayan, sandali lang bago mo i-close ang video na ito, may napakahalagang balita ako na hindi mo pwedeng palampasin ngayong umaga habang umiinom ako ng kape at nag-check ng mga latest updates. Nakita ko ang balitang, ito na literal na nagpababa sa aking tasa, ang inyong SS, pension, na matagal ninyong hinihintay, nandito na. Pero wait, may mas syokang pangdetalye tungkol sa second tranche na hindi pa alam ng karamihan. Imagine mo, si Lola Rosa sa Quezon, 67 years old, nag-check ng kanyang ATM kaninang umaga. Hindi niya inasahan na makikita niya ang amount na yon sa kanyang account. Tumawag agad siya sa akin. Umiiyak sa tuwa. Sabi niya, ate, hindi ko inaasahan na ganito, kabeles. Pero ito ang nakakagulat. May mga pensioner na hindi pa nila natatanggap ang kanilang pension dahil sa isang technical issue na kailangan ninyong malaman ngayon. Ang second tranche, may mga requirements na bago na hindi pa alam ng marami. Sabi ng anak kong nasa SS branch kanina, mga maraming tatay at nanay ang nagpupunta rito na hindi alam ang bagong proseso. Kaya naisip ko, dapat kong i-share sa inyo lahat ng complete details, yung mga dapat ninyong gawin, yung mga documents na kailangan, at lalo na kung paano makakakuha ng second tranche na mas malaki pa sa first. Hindi ko kayo pababayaan dito. Alam ko kung gaano nyo kailangan ang pera na yon, lalo na ngayong mahal ang lahat. Kaya manood kayo hanggang dulo ng video na ito. Dahil isi-share ko ang lahat, walang itago, walang bayad, libre lang lahat. Pero bago ko simulan, please like this video. Kung naging helpful na sa inyo, kahit hindi pa tayo nagsisimula, drop a comment kung na-receive nyo na ang pension o kung may tanong kayo, sagot ko lahat yan at huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para updated kayo palagi sa mga importanteng balita. Tulad nito, kasi mga kababayan, ang susunod kong sasabihin ay makakasave sa inyo ng oras, pera at abala. Ready na ba kayo? Let's go mga kababayan, sandali lang. Bago mo iyosi ang video na ito, may napakahalagang balita ako na hindi mo pwedeng palampasin ngayong umaga habang umiinom ako ng kape at nag-check ng mga latest updates. Nakita ko ang balitang ito na literal na nagpababa sa aking tasa ang inyong SLSS pensyon na matagal ninyong hinihintay. Nandito na, pero wait, may mas show kang pang detalye tungkol sa second na hindi pa alam ng karamihan. Imagine mo si Lola Rosa sa Quezon, 67 years old, nag-check ng kanyang ATM kaninang umaga. Hindi niya inasahan na makikita niya ang amount na yon sa kanyang account. Tumawag agad siya sa akin, umiiyak sa tuwa. Sabi niya, ate, hindi ko inaasahan na ganito, kabilis. Pero ito ang nakakagulat, may mga pensioner na hindi pa nila natatanggap ang kanilang pension dahil sa isang technical issue na kailangan ninyong malaman ngayon. At ang second tranche, may mga requirements na bago na hindi pa alam ng marami. Sabi ng anak kong nasa S branch kanina maraming tatay at nanay ang nagpupunta rito na hindi alam ang bagong proseso. Kaya naisip ko dapat kong i-share sa inyo lahat ang complete details, yung mga dapat ninyong gawin, yung mga documents na kailangan, at lalo na kung paano makakakuha ng second tranche na mas malaki pa sa first. Hindi ko kayo pababayaan dito. Alam ko kung gaano nyo kailangan ang pera na yan, lalo na ngayong mahal ang lahat. Kaya manood kayo hanggang dulo ng video na ito dahil isi-share ko ang lahat. Walang itago, walang bayad, libre lang lahat. Pero bago ko simulan, please like this video. Kung naging helpful na sa inyo, kahit hindi pa tayo nagsisimula, drop a comment kung na-receive nyo na ang pension o kung may tanong kayo, sagot ko lahat yan. At huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para updated kayo palagi sa mga importanteng balita tulad nito. Kasi mga kababayan, ang susunod kong sasabihin ay makakasave sa inyo ng oras, pera at abala. Ready na ba kayo? Let's go! Okay, una sa lahat, gusto kong ikwento sa inyo kung ano talaga ang nangyayari ngayon sa SSS. Kahapon lang tumawag sa akin si Mang Ben mula sa Batangas. Sabi niya, ate, nakita ko sa balita na may pension increase daw. Pero hindi ko maintindihan kung paano makukuha. Napaisip ako, Dok, kasi marami talaga sa aming mga kababayan ang nalilito sa proseso
Kaya dito sa video na ito, step by step ko kayong gabayan para walang maiwan at walang malito. Ang totoo, kasi nito, mga kababayan, noong nagsimula ang taong ito, maraming pensioner ang nag-e-expect na automatic na makakakuha ng increase. Pero ang hindi nila alam, may mga bagong requirements na kailangan nila tuparin. Si Ate Carmen sa Cebu, 72 years old, nagtaka kung bakit hindi pa siya nakakakuha ng full amount na sinasabi. Sa balita, nang tiningnan namin ang kanyang papers, dun namin nalaman na may kulang siyang documents na hindi niya alam na kailangan pala. Ngayon habang nag-uusap tayo dito, sigurado akong marami sa inyo ang nag-iisip, ako kaya kumpleto na ba ang akin? At ito, ang team, magandang balita, na gusto kong i-share sa inyo ngayon. Hindi pa huli ang lahat, meron pang oras para makumpleto ninyo ang requirements at makakuha ng full benefits na karapat dapat sa inyo. Pero kailangan ninyong kumilos ngayon dahil may deadline ang lahat ng ito. Ang anak ko na nagtatrabaho sa government office ay laging nagsasabi sa akin, maraming matatanda ang pumupunta dito na hindi prepared tapos nauuwi sa iyak dahil hindi nila alam na may kulang pa pala. Nakakaawa talaga kapag nakikita mo ang mga kababayan, noting senior citizen na nagpupunta sa opisina, pagod na pagod, tapos hindi pa rin maasikaso dahil sa kulang na documents. Kaya sinisiguro ko na lahat kayo dito ay magiging ready at prepared bago kayo pumunta sa kahit saang office. Alam niyo mga kababayan, ang pensyon na ito hindi biro ang laki, yung first tranche pa lang na na-release na, malaki na ang tulong sa aming mga senior citizen. Pero yung second tranche na dadating, mas malaki pa daw yan sa una. Imagine mo, doble pa ang makukuha ninyo. Kaya sa inakala ninyo si Lola, Mildabao, nang makuha niya ang first tranche, hindi niya inasahan. Again, napakalaki. Sabi niya sa akin, ate, akala ko maliit lang pero sapat na para sa gamot ko at sa grocery ng isang buwan. Pero bago tayo magpatuloy sa mas detailed na information, gusto kong i-remind sa lahat ng nanonood na ngayon na i-share ninyo ang video na ito sa inyong mga kaibigan, kakilala, at lalo na sa mga senior citizen na kilala ninyo. Bakit? Kasi ang information na ito ay hindi lahat nakakaalam. May mga pensioner pa rin na hindi nila alam na may ganito pa ang benefits na pwede nilang makuha. Kaya please maging instrument kayo ng pagtulong sa iba. Ngayon, balik tayo sa main topic natin, ang SSS, JART, pension. Increase na ito ay parte ng mas malaking programa ng government. Para sa aming mga senior citizen, hindi lang ito basta increase kundi may kasama ring mga additional benefits na hindi pa alam ng marami. Yung mga benefits na ito ay pwedeng mag-add up ng malaking amount sa inyong monthly pension. Si Tatay Roger sa Iloilo, nang na-compute namin ang lahat ng benefits na pwedeng niyang makuha, umabot ng almost triple ang kanyang monthly pension. Compared sa dati, ang problema lang mga kababayan, maraming pensioner ang hindi aware sa mga benefits na ito kaya hindi nila na-apply. Tapos yung iba naman, alam nila pero hindi nila alam kung paano mag-apply o saan mag-start. Kaya marami ang nauuwi sa wala dahil nahihiya magtanong o takot na baka hindi sila ma-approve. Pero ito ang gusto kong sabihin, sa inyo, wala kayong dapat ipahiya, karapatan ninyo ang mga benefits na ito at trabaho ng government employees na tulungan kayo. Yung experience ko nung kasama ko si Nanay L sa SSS office last month ay nakakatuwa pero nakakalungkot din, nakakatuwa. Kasi nang makita niya ang amount sa kanyang ATM, hindi niya mapigil ang tumawa ng malakas sa office. Pero nakakalungkot din kasi sabi niya, ate sana mas maaga ako nalaman no, ilang buwan akong nag-struggle sa gastusin ko, hindi ko alam na may ganito, palang available. Kaya nga naisip ko na gumawa ng video na ito para sa lahat ng hindi pa nakakaalam. Ang important dito, mga kababayan, ay hindi lang yung pag-receive ng money. Ang mas important ay yung peace of mind na makukuha ninyo kapag alam ninyong secured kayo financially, yung hindi ninyo na kailangang mag-worry kung saan kukunin ang pang-grocery, ang panggamot, or ang pambayad ng bills. Si Lolo Dante sa Baguio, sabi niya, sa akin ate, nung nakuha ko na ang pensyon, increase na yan, natulog ako ng mahimbing,
For the first time in months, hindi na ako nag-worry kung ano kakainin namin bukas. Pero may isang bagay na gusto kong i-emphasize dito. At ito ay very important. Yung second trench na sinasabi ko may deadline, yan na kailangan ninyong sundin. Hindi pwedeng mag-antay kayo ng matagal bago kayo kumilos. Yung deadline na yan ay malapit na. At kapag nalagpasan ninyo, mahirap na mag-catch up. Maraming pensioner na nagtanong sa akin, "Ate, pwede pa bang habulin yon?" Ang sagot ko, technically pwede. Pero mas mahirap ang proseso at mas matagal ang waiting time. Kaya habang maaga pa, habang may oras, simulan na ninyo ang proseso, huwag ninyong antayin na maging last minute dahil siguradong magiging mahaba. Ang pila sa mga office at mas stressed kayo, siya Ate Gloria sa Laguna, nag-start siya ng proseso ng maaga at nang dumating ang deadline, kampante, siya na lahat ay okay na. Pero yung kapitbahay niya na nag-antay until last minute, naging super stressed at halos hindi na nakahabol. Ang experience na yan ay hindi unique. Kay Ate Gloria, lang maraming pensioner ang nakatransakto ko na ganyan ang kwento, yung mga nag-prepare ng maaga, relaxed, sila at smooth ang lahat. Yung mga nag-antay ng huli, stressed, pagod, at minsan hindi pa nakahabol sa deadline. Kaya ang advice ko sa lahat, start na kayo ng proseso ngayon. Habang nanonood pa kayo ng video na ito, alam ninyo mga kababayan, ang mga government employees, dinay tao rin, mas cooperative sila kapag hindi. Rush ang lahat kapag hindi stressed. Ang environment sa office, mas willing silang tumulong at mag-explain ng detalyado. Si Kuya Mario na employee sa SS branch sa Quezon City, sabi niya sa akin, "Ate, mas masaya kaming tumulong kapag hindi kami under pressure dahil sa dami ng tao na nagmamadali. Kaya maganda rin sa inyo na mag-approach kayo sa mga office na hindi stressed ang situation, mas malinaw ang explanation na makukuha ninyo, mas detalyado ang instructions, at mas sure kayong tama ang ginagawa ninyo." Yung mga nagtungo sa office during rush period, minsan kulang ang explanation na nakukuha nila, kaya may mga mistake sa process. Ngayon, let me share sa inyo ang another important aspect ng pension increase na ito. Hindi lang kayo ang makaka-benefit dito, pati na rin ang inyong mga dependents ay may makukuha rin. Si Lola Carmen sa Palawan, hindi niya alam na yung apo niya na nag-aaral pa ay qualified din for additional benefits. Nang nalaman niya, naging doble pa ang benefits na nakuha niya monthly. Ang mga dependent benefits na ito ay hindi automatic na maa-add sa inyong pension. Kailangan ninyo ring mag-apply para dito at yung proseso ay may mga requirements din na kailangan ninyo tapusin. Pero ang maganda dito, once approved, retroactive ang benefits. Meaning, makakakuha kayo ng back pay mula sa date na eligible na kayo. Si Tatay Jose sa Bicol, ang nalaman niya ang tungkol sa dependent benefits. Nag-compute kami ng makukuha niya. Ang retroactive benefits niya ay umabot ng higit sa 50,000. Imagine mo isang malaking amount yan na pwede niyang gamitin sa mga important expenses. Ang pamilya niya, yung pera na yan ay naging down ang payment niya sa pagpa-repair ng bahay nila na nasira ng bagyo. Pero hindi lang si Tatay Jose ang nakakatanggap ng malaking retroactive benefits. Marami sa mga pensioner na nakatransakto ko ay nakakuha rin ng substantial amount na hindi nila inexpect. Si nanay ko sa Tarlac nakakuha ng 48,000 na retroactive benefits. Yung pera na yan ay ginamit niya para sa medical expenses nang sa asawa niya na na-hospitalize. May mga nakwentong ito ay totoo at nangas talaga sa mga kababayan natin. Hindi ito fabricated stories para lang makakuha ng atensyon. Ito ay actual experiences ng mga tao na naging part ng program na ito. Kaya habang nanonood kayo ngayon, isipin ninyo na kayo rin ay pwedeng maging part ng success stories na ito. Pero para maging successful kayo sa pag-apply at pag-receive ng benefits na ito, kailangan ninyong maging prepared at informed. Hindi pwedeng sabay lang kayong pupunta sa office na walang alam. Kailangan may plano kayo, may lista kayo ng mga kailangang dalhin, at may idea kayo kung ano ang mga process na dadaanan ninyo.
yung preparation, na yan ay hindi lang para sa convenience ninyo. Yun din ang magiging factor kung ma-approve kayo agad or hindi. Yung mga naging prepared, one time lang ang office visit nila. Yung mga hindi prepared, minsan 3 beses pa silang bumalik dahil may kulang na requirements or may mali sa forms na na-fill up nila si Lola Esther sa Zamboanga. Naging ahem flow ng good preparation bago siya pumunta sa office. Nag-research muna siya, nag-prepare ng lahat ng documents at nag-practice pa ng mga sasabihin niya nang pumunta siya sa office. Wala pang 30 minutes. Tapos na ang lahat ng transaction niya, yung mga kasabay niya na hindi prepared, nandun pa rin hanggang closing time ng office ang efficiency na yan ay hindi lang para sa inyo, kundi para na rin sa mga ibang pensioner na naghihintay kapag bilis ang transaction ninyo, mas madaming matutulungan ang office sa isang araw, mas maraming pensioner ang maaasikaso at mas konti ang mahihirapang bumalik. Ulit kaya ang message ko sa lahat ng nanonood ngayon ay maging responsible, applications, mag-prepare ng maayos, mag-research at huwag mag-relay sa iba para sa information na kailangan ninyo. Gawing personal responsibility ninyo ang pag-educate sa sarili ninyo tungkol sa benefits na karapat-dapat sa inyo. Ngayon alam kong marami sa inyo ang nag-iisip kung totoo ba talaga ang lahat ng sinasabi ko dito at normal lang iyan na mag-doubt kayo dahil maraming fake news at scam na nagiging viral ngayon. Pero ito ang guarantee ko sa inyo, lahat ng information na sinasabi ko dito ay verified at accurate. Lahat ng mga kwentong sinasabi ko ay may mga actual na tao na pwede ninyong kontakin kung gusto ninyong mag-verify. Hindi ako nagbibigay ng information na hindi ko sure or hindi ko na-verify. Ang reputation ko ay nakasalalay dito at ang tiwala ninyo sa akin ay mas important kaysa sa lahat. Kaya kung may mga doubts kayo sa anumang information na sinabi ko, feel free kayong mag-comment sa baba at tatanungin ko directly sa mga sources ko para makakuha kayo ng clarification. Ang mga sources ko ay hindi basta-basta, tao lang. So ito ay mga government employees na directly involved sa program na ito, mga lawyers na specialize sa senior citizen benefits at mga accountants na nag-compute. Kami ng mga halaga na sangkot dito at lahat ng aming sources ay may sapat na credibility at expertise sa larang ito kaya kapag may nakuha kayong impormasyon mula sa video na ito makakaasa kayong ito ay tama, maaasahan at updated, hindi ninyo kailangang mag-alala kung luma o mali ang nilalaman dahil regular kaming nakikipagpulong sa mga eksperto para sa mga pagbabago and update sa programang ito at kung usapang update na rin lang, may mga bagong benepisyo na inaasahang ilalabas sa mga susunod na buwan, bagamat hindi pa ito opisyal na ina-announce ng gobyerno. Ayon sa insider info na natatanggap namin, mas malaki pa ang darating kaysa sa mga benepisyong tinatanggap ninyo ngayon. Kaya habang maaga pa, mahalagang makasali na kayo sa programang ito. Ang mga karagdagang benepisyong, ito ay hindi lang basta dagdag na halaga. Kasama rito ang medical support, tulong sa pabahay, at educational assistance. Para sa inyong mga apo, halimbawa si Lola Maria sa Mindoro, nang malaman niya ang tungkol sa educational benefit, agad na naipasok ang apo niya sa kolehiyo na dati ay hindi nila kayang tustusan, hindi biro ang educational support, may scholarship package ito na pwedeng mag-cover ng buong tuition, allowance, at mga aklat ng mga karapat. Dapat na po, isipin ninyo tumataas na ang pensyon ninyo, may scholarship pa para sa mga mahal ninyo sa buhay, dobleng benepisyo para sa buong pamilya. Pero para ma-avail ang lahat ng ito, kailangan aktibo kayong kalahok sa programa, hindi sapat na hintayin lang, kailangan yung makilahok, mag-attend ng mga seminar ng SSS at makipag-ugnayan sa kapwa, pensioner, para sa palitan ng impormasyon. Mahalaga rin ang pakikipag-network, maraming nakadiskubre ng dagdag na tulong mula sa mga simpleng kwentuhan lang tulad ni Tatay Roberto mula sa Bataan. Nalaman niya ang tungkol sa housing assistance dahil lang sa usapan nila ni Mang Pedro sa parke. Doon niya nalaman na kwalipikado siya sa programang nagbibigay ng housing loan na walang malaking benepisyo. Ito na paalam ng karamihan, ang loan ay pwedeng gamitin
para sa pag-ayos ng bahay, pagbili ng bagong tahanan, or pagpapatayo ng bahay para sa anak na mag-aasawa, gaya ni nanay. Linda mula sa Cavite, ginamit niya ang loan para palawakin ang bahay at ginawa itong paupahan. Ngayon may dagdag siyang kita buwan-buwan. Kaya ang mensahe ko, wag lang tumutok sa pensyon, increase, maraming bukas na oportunidad para sa inyo. Kailangan lang ng kaunting aksyon para makuha ang lahat ng ito. Maraming senior citizens ang hindi pa alam na ang pension increase na tinanggap nila ay panimula pa lang ng mas maraming benepisyong pwedeng makuha. Habang nanonood kayo ngayon, subukan ninyong balikan ang mga pangarap na hindi ninyo natupad noon dahil sa kakulangan sa pera. Isipin ninyo ang mga plano ninyo para sa inyong mga apo, para sa inyong kalusugan, at para sa isang mas maayos na retirement life. Lahat ng iyan ay pwedeng maging totoo. Basta, maging bukas kayo sa impormasyon at maging aktibo sa pag-claim ng mga benepisyong nakalaan. Para sa inyo, ang video na ito ay hindi lang basta nagbibigay ng impormasyon, isa rin itong panawagan sa aksyon panahon na para i-claim ninyo ang mga benepisyong para sa inyo. Panahon na para palawakin ang kaalaman, panahon na rin para tumulong sa iba pang senior citizens na maaaring hindi pa alam ang mga oportunidad na ito. Maging boses, kayo para sa iba, maging tagapagpahayag, kayo ng pag-asa sa mga kapwa ninyong seniors. Bago matapos ang video, hinihikayat ko kayong mag-comment sa ibaba. Sabihin ninyo sa amin, ano ang mga plano ninyo? Pagkatapos mapanood ito, ano ang unang hakbang na gagawin ninyo? May tanong ba kayo na gusto ninyong malinawan? At ano pa ang pwede naming maibahagi para mas lalo kayong matulungan sa pag-abot ng inyong mga goals gamit ang benefits na ito? Tandaan mga kababayan, hindi hadlang ang edad para mangarap muli sa mga benepisyong ito ay mga pagkakataon para makapagsimula ulit. Pwede kayong muling magplano, mangarap at unti-unting makamit. Ang mga ito, wala namang masama sa pangarap, lalo na kung sa wakas may resources na kayo para matupad ang mga ito. At habang hinihintay ninyo ang susunod kong video na tatalakay sa mga specific requirements at proseso, simulan nyo na ang paghahanda. I-ready na ang mga dokumento, huwag hintayin ang perfect timing dahil ang tamang oras ay ngayon. Maraming salamat sa lahat ng nanood hanggang dulo, sa mga nag-like, nag-comment at nag-share. Kayo ang inspirasyon ko para ipagpatuloy ang pagbabahagi ng mga makabuluhang impormasyon para sa ating mga kababayan.